So what's up guys? So welcome back po sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ang channel na ito ay nagtuturo ng online tutorials, review investment platforms, at kung gusto mong kumita gamit ang earning site, kung interesado ka sa ganitong content, huwag mong kalimutan magpindot ng subscribe button at hit the notification bell para ma-notify ka sa susunod nating videos. Disclaimer: this channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational for... So what's up guys? So nandito naman tayo guys para ituro ko sa inyo kung paano natin i-unregistered yung GCash account natin bago natin i-login sa kabilang phone o Android or iPhone or any device. So, mag-ingat po kayo babala sa mga GCash user dyan. So, wag kayo basta-bastang maglalagin ng yung mga GCash account kasi ito yung bagong update ni GCash. So, hindi ko alam kung anong sumagi sa isip ng developer nito. So, kunyari, nasisira yung phone nyo, nawala. So, magkakaproblema kayo guys. So, or bago nyo ibenta yung cellphone nyo at nandun nakalagin yung GCash account nyo, so magkakaroon kayo ng malaking problema dyan. Ayan, so dito makikita nyo na meron tayong dalawang phone at ipapakita ko sa inyo kung paano yung tamang steps natin para ma-login yung GCash account natin sa kabilang phone natin. So like for example, na ibenta nyo yung phone nyo. So nilagin nyo dito sa kabilang phone natin. So dito, ilalagin natin yung GCash account natin. At ito yung magiging problema once na naibenta, nawala, or nasira yung phone nyo. Ayan. So may nakalagay dito na your account is already registered to another phone. So yan po yung malaking problema ngayon sa mga GCash user. So hindi ko alam kung anong sumagi sa isip ng developer nito guys, no? Pinapahirapan pa tayo nito. So, susolusyonan natin yan guys bago natin i-login yung GCash account natin sa kabilang phone natin. Ayan, so gaya na nga sinabi ko kanina, like for example, nabenta, nawala, or nasira. Kung nasira, yan ang talagang problema natin yan. So, punta tayo dito sa ating profile and then settings. Under po sa settings, may nakalagay na account secure. So, doon nyo po hahanapin yung account secure at may nakalagay na my registered phone. So, kaya hindi ma-register, ma-login sa kabilang phone kasi nga registered po ito sa isang phone natin. So, bago natin i-login sa kabilang phone, i-unregister mo na. So, may nakalagay unregistered. Then, yes, unregister. So, ayan. So, magsi-selfie po yan. Click natin yung next. Ayan. So, face verification, kailangan bago natin yan gawin at may login sa kabilang phone. So, ito lang po yung steps. Then, log into GCash. Ayan, so nakalagay na unregistered. So, once na nakalagay na unregistered, pwede na po natin yan i-log in sa ating pangalawang phone. Ayan, so dito, type natin yung GCash number natin. Ayan. So, sundan nyo lang po yung steps natin guys bago nyo i-log in yung GCash account nyo sa kabilang phone. O like for example, gusto nyo ibenta yung phone nyo. So, ganito lang po. I-unregistered muna natin. Ayan. So, verify with text message. OTP. Type natin yung OTP natin. Ayan. And then, ayun. So, ilagay na natin guys. Tingnan natin kung makakapag-login na ba tayo dito sa ating pangalawang phone. So, ilagay natin yung ating MPIN. Ayan. Ayan, may nakalagay na yes, register this phone. Pindutin lang po natin yan guys. And then again, selfie na naman. Ayan. Selfie na naman tayo guys. Ayan. Ayun. So, congratulations. Account secure ka na. Ayun, nakalagay. Go to dashboard. Ayun, na-open na natin yung GCash account natin sa ating pangalawang phone. So, ganun lang po yung gagawin natin guys bago natin i-login yung GCash account sa kabilang phone natin.
kailangan mo nang i-unregistered muna para ma-login sa kabilang phone natin. So, sundan nyo lang po yung steps natin guys bago nyo ibenta yung phone nyo. Kailangan punta sa profile and then account secure. Then, ganun lang po yung steps natin, pabalik-balik lang. Account secure, then unregister phone. So, kung gusto nyo i-register sa kabilang phone, so ganun lang. Lipat-lipat lang, unregister phone para makapag-login kayo sa yung GCash account. So, yun po yung bagong update ni GCash. So, hindi natin alam kung hanggang saan yung update nila or talagang hindi na nito nila babaguhin. So, sa lahat ng mga e-wallets, ang GCash lang po ang kakaiba. So, yun na po guys. So, follow for more tips.